mahalaga kaysa sa mga maya. Ito po yung pinakabasihan kung bakit hindi tayo matatakot. Bagaman yung ebanghelyo po natin ay may malalim ng mga tema, kasi marami. Katulad na mag-ingat sa libadura ng mga Pariseo. Ano yung mga libadura ng Pariseo? Pagiging mayaman. Yung kapag maaaring yung libadura ng mga Pariseo, kayabangan. Sabi nga natin, kami siya nahirap yun. Ano pa ang pinanganin dito? Matakot sa mga pumapatay ng katawan at pumapatay sa kaluluwa, sa impyerno. Ang bahagi nung nag-uusahan, naalala ko tuloy yung mga mafia sa Italy. Kasi nakusin yung mga mafia. Una, yung kanilang mga kalaban, pag pinapatay nila, ay sa mga pagkakataon na yung sila ay nagkasala, no? Doon nila pinapatay kasi nga ito yung mga Katoliko, kalimitan, no? Kaya naalala ko lang habang napanood yung Godfather, no? Yun ang gusto nilang pamamaraan, gusto patayin yung kalaban sa pagkakataon sa undaan of sining para hindi lang siya napatay. Unay siya namatay na pag-usahan niya pa kasi hindi siya nakapag-isa. Ano ba? Yung kayo ay higit na mahalaga sa mga maya. Huwag kayong matakot. Kasi nga sa mundong ginagalawa natin kuminsan, isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay nagkakasala ay gawa ng tao. Isa po ito sa pinagkakasala ng tao. Baka matakot na maumusan. Kaya hindi pa yan hoarding ng hoarding. Matakot na mawala. Kaya nagiging kahaman. At yung panyaya ay pinapahayag sa atin ng mga kapal. Pagkutubos ay doon babagsak. Yung sa mga tao pagkakataon na panyaya na ipinababaling ng Jesus yan. Dapat yung pagkilos natin is not out of fear. Sabi nga ko natin, sa mga nakalipas na linggo, hindi pinigyan natin ng panyaya. Kapag may panahon na dilogo, dumarami ang nagsisimba. Natutuwa tayo, dumarami ang nagsisimba. Kaya lang, wala sa tamang ulo. No? Hindi ka lang dapat gumagawa ng mabuti out of fear. Kahit na ang ginagawa mo ay mabuti, fear should not be a reason para gumawa ka ng mabuti. Bagamat kalimitan, yun ang ginagawa dahilan kung bakit yung ibang tao gumagawa ng masama. At kung makikita rin natin, ginagamit yan ng ibang mga masasamang tao para lumakas ang kanilang loob para gumawa ng masama, pananahon. Bahagi ng panyaya na pinahayag na yung sa kanila, huwag kayong matakot. Bakit? Sapagkat mahalaga kayo sa maya. Binanggit nga rito yan ay dalawang pera. Ginamit ng Ebanghelyo, bagaman medyo pag sinabi natin dalawang pera, wala na naman ngayong pera.
siguro noong mga 1970s, 1980s, may nakita pa akong lumabas na pera. Ibig sabihin, yung cent, hindi cents, ano? Talagang pera, 1 cent. Kasi pinakamababa namin ngayon may peso. Ano? 25 cents. Ngayon, pinakamababa. Ito, dalawang pera. Wala nang dalawang pera ngayon. Ewan ko lang kung may natatago pang dalawang pera. Ang pinakamababa na nga natin ngayon ay 25. Kapag nagpaagaw ka ng pera, kapag may 25, hindi na kinukuha ngayon yan. So, ilalo na ngayon, dalawang pera. Dalawang pera sa limang maya. Hindi ko lang alam kung magkano na ngayon yung maya. Ngayon, makikita ninyo kapag piyesta, may mga nagtitinda lang mga ibon na may mga kulay. Hindi lang mo nakakabili. Hindi ko lang alam kung magkano ngayon. Alam niyo ba kung magkano ngayon? Hindi niyo alam? Ha? O 25 cents na. 25 pesos. O 25 pesos lang ngayon. So, bahagi yung sabihin ay napakamura. 25 pesos. Ibig sabihin ay ipahintulad na binibigay na ito, hindi pinababayaan ng Diyos. Kaya kung ito sino, yung mga tao natin, ang kuminsan yung kadahilanan ako, kalimitan na ako, makikita ko kalimitan kapag mahuli ng pulis, anong sasabihin? Kaya bakit mo nagawa yan? Wala kasi makain ng pamilya ko. So, yung sabihin, natatakot siya na pamabayaan siya ng pulis. Ang sinabi nito na Jesus natin, hindi kaya tayo pamabayaan ng pulis. Hanggang pinangayan ko, kahit ang buong ninyo ay bilang. At hindi pamabayaan ng Diyos na kahit ngayon dalawang maya, ay malaglag nang hindi niya kagustuhan. Kaya doon nakapasok sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya dapat doon, yun ang kinakailangan natin palakasin. Yun ang kinakailangan natin palakasin ngayon. Kasi sabi nga natin, tayo ngayon ay nadadala ng maraming tao. Paano natin malalamin? Ay yung pananalig natin sa Diyos. Pananalig natin sa Diyos. At ano yung mga pamaraan para tayo mananalig sa Diyos? Well, number one, of course, ay sa pamagitan ng panalangin. Nakakatulong mo yun. Alam nyo, sa mga panahon na tayo nakakamon, magdasal tayo. Pagkakataon na kung saan ay makita natin, napakahalaga mo yun. Kasi sabi nga natin, malaki yung emotional na aspect kapag tayo ay nagdadasal. Pinakakalawa tayo. Pero mahalaga mo yung alin. Yung sinasabi ko, yung formal prayer natin, yung Ama namin, Aba, Ginoong Maria, sumasampalataya. Kasi, in case of thing, hindi ka makapagdasal. Yung sarili mo lang dasal, hindi ka makapagdasal. Kahit na ikay magaling spontaneous prayer, hindi ka mahirapan na magdasal. Pero kapag sa ulado mo, yung panalangin, nakakatulong yun Nakakatulong yun namin na sa ating kalooban. Napakahalaga yung mga tinatawag nating panalangin. Lalong-lalo na sa mga pagkataong tayo ay natatakot. Anong uri ng panalangin na ginagawa
Ano pa? Ay di sa pamagitan din ng ating mga halimbawa, ano? Sa gitna ng mga ating mga hamon, ano? Mga hamon na nakita ko natin. Alam nyo, ng panahon ng mga charismatic, nakunso yung mga sharing, no? Sharing. Kailan? Kalimitan nun ng sharing natin ito ay yung napagtagumpayan natin yung ating mga problema. Pero isa rin dapat na i-share natin yung ano, yung na-overcome natin yung ating mga tao. Bahagi ko yun eh. Ang mundong ginagalawan natin ngayon ay ang mundo na alin, nababalot sa takot. No? Nababalot sa takot. Kasi po, pagkatapos ng dalawang o tatlo ata o apat na mundo, no? Ang dami na namang lumabas sa mga social social platform, no? Na alin ay mga ito yung hula ng sinong mga manghuhula. Meron pa akong narinig eh, yung hula raw sa laguna, no? Kasi yun ang kalimutan eh, no? Yun ay nagiging tawagin natin yung takot, ginagamit yun na as a weapon, no? As a weapon. At ano yung unang tinitira naman? Yung ating faith. Bahagi ko yun eh. At kung pababasihan natin, kung mas lalalim pa tayo, eh kung makapansin natin sa sulat ni San Pablo, hindi po ko nagkakamali sa mga taga-Corinto, sinasabi rin na yung tunay na pag-ibig hindi dapat nagpapadala sa tao. At yung pananampalataya natin ay nakabase sa utos ng pag-ibig. Sa utos ng pag-ibig. Hindi ko sinasabi na hindi na tayo pwedeng matakot. No? Hindi sinasabi ko kasi tao tayo eh. Pero ano yung pinagsabi? Huwag tayo mamuhay sa takot. No? Huwag tayo mamuhay sa takot. Kasi nga, sabi nga ko kung saan, ang ating buhay sa daigdig na ito, kalimitan na yun. Kaya ako tayo kung minsan, marami tayong plano. Hindi natin may isa sa katuparan. Bakit? It's not because of wrong decision. No? Kalimitan na may indecision. Undecided. Hindi tayo makadecide. Hindi tayo makapagpatuloy ng pagkilos. Bakit? Out of feeling. No? Kaya po, naging ano yan? Naging weapon. Naging weapon of destruction. Ang bihaya ko sa banal na kasulatan ay alin. Kaya ang sabi ni Jesus ay, mamuhay tayo sa pag-ibig. At ang tao na namumuhay sa pag-ibig, hinakain niya ang anumang uri ng pananakot. Kaya yung pangatlo, baka kaya may natatakot kasi kulang tayo sa pag-ibig. Kulang tayo sa, hindi sapagkat tayo sa pag-ibig, kulang tayo sa alin, sa pagkaunawa na alin. Iniibig tayo ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos. Ito yung sinabi niya no? Mas mahalaga tayo kaysa sa bayan. Kaya kahit na ngayong mayan, hindi niya hayaan namin bumagsak sa lupa nang hindi niya alam. No? Tayo na mas mahalaga pa sa bayan. Palagi tayo namumuhay sa dapat kasi na bakit? Kasi baka hindi natin nararamdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin na siyang mga halaga sa lahat ng pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya yun ang hamon ay matitao natin. Nawaw,
Mapuno tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kasigurado ko, magkakaroon tayo ng lakas na harapin ang anumang uri ng hamon